wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And again, as our title, nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si Joey, si Joa de Viv, yung kanya pong page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viv, salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin. Pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayanan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Iyan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya. Sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit merong 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight. They will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang Hakbang ng Maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung bicameral conference committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandiyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina
Baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan. Archive. Ibig sabihin, taguan. Repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mong mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ng mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice cam. Huwag mo nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipino may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo to, 117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation nung nakaraang taon, 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ATA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. Kay Rolf G. Tanyola, Happy Hearts Day, Attorney Vic Rodriguez, salamat Rolf. Kay Duterte diehard supporters, Team Suka versus Team Sinusuka, Savage. At si Leo Lim, fully support po kami sa inyo from Cebu. Kay Gina M. Noynay, watching from Sabah. Hello, kamusta po kayo dyan? Si Malu Ancheta, enjoy talaga kapag inutusan tayo yung sukli ibibigay. Thank you, Malu. I know you can relate. At ang dami nating nabibili pagka napapag-utusan tayo dahil nare-relax ang nanay dahil sumunod ka eh. Parang good boy pandating mo. Pero totoo, nabili mo rin yung matagal-tagal mo nang inaasam. Si Elizabeth Damaso, magandang hapon po, Attorney Vic, iboboto ka namin. 5 kami sa family ko. Maraming salamat. So yun po yung issue natin, yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue? Yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyon ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam eh, negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Ayun nga rin ho ang hindi ko maintindihan eh. Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, chance na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin, basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino, mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga ito huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganoon din naman yung sinasabi ko, kahit saan ako magpuntang lugar. Ako'y nagpipresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ng inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo akong maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, dito nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke.
at ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte kung masaya kayo kung sasabihin ninyo na higit na mas maraming nabibili ang 1,000 nyo ngayon, kung iahambing mo sa halaga ng 1,000 ninyo nung nakaraang 2 taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng 3 taon na ganitong uri ng pamumuhay. Kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyong ito, di yung 3 taon bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo. Pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang kriminalidad, laganap muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte senatorial candidates. Andiyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kumpleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds, ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Yan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Kay Marlo Magno, mabigyan sana ng transparency ang mga mamamayan kung saan ginagastos ang pera ng Pilipinas. Tama po yun. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw. Kanino nila binenta? Wala akong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta at magkanong halaga nila binenta. Kung magkano man ang bentahan dyan, per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin. Dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral. Ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo, mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? At kaya Alicia Kim 24, maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. Tama po yun. Maraming salamat. Sa tulong po ninyo, ang atin pong Duterte senatorial candidates, napakaraming magagaling na abogado. Kay Roberto Dagil, 8458. Attorney Vic, sana mabasa mo ito. Binabasa ko na po, Robert Dagil. Papagawa kami ng malaking tarpaulin dito, Team Suka versus Team Isinusuka. Ilalagay namin dito sa labas ng mga gate namin. Robert Dagil, karapatan po nyo na magpahayag ng inyong saloobin. Basta't po private property ninyo at sarili po ninyong inisyatibo, wala po kami magagawa kung hindi magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon pa lang, maraming salamat. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan? Unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento. Marami daw napirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado. Yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong ng malalaking negosyante, lumilipad ho ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense ho yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya.
Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number one source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number one source of our export, yung export destination po natin, number one pa rin ang United States. Kaya nga, parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? Oy, bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. Ba't sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes si Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino. At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman nitong mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang howling wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at gadigma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng pakikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang howling wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel na-promote pa yan, namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kailangan, firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng ilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag niyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino dyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan po ang katotohanan. Yan ang issue ngayong eleksyon, pag-usapan natin. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin? Pinagamit mo yung base militar natin na libre. Pinagamit mo na libre. Kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila. Singilin mo. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yung utang ho yun, tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin, issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic. Nais nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Ulitin ko, ako ay nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang sa inyo. At kung sa tingin po ninyo tayo karapat-dapat at nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong tiwala at boto. Iyon po ang dapat ginagawa ng lahat ng kandidato. Hindi po yung negative campaigning. Pero hindi naman pwedeng lulunukin natin lahat ng sinasabi nila dahil gaslighting po yan. Hindi po tayo dapat maging biktima niyan. Tinutuwid natin yung mulit patuloy na pambubudol ng Marcos administration at dala-dala niya hanggang kampanya. Kay Aline Samson, Team Suka, the Lucky 9 lang malakas sa OFW here from Hong Kong. Salamat. Talagang legend na si Team Suka. Kay Bob Mitch Fernandez, mahirap po talaga pag walang alaman. Leader ng bansa.
Kay Junri Abioy, true Attorney Vic, marami tayong products na galing sa China. So bakit awayin pa ng Pinas ang China? Alam mo nyo yung China, tigil lang nila ang importation ng toilet paper sa US, magkakagulo po sa US. Hindi po biro, tigil lang nila yung importation ng toilet paper sa United States. Tingnan nyo, magkakagulo dyan sa Amerika. So yan yung ating sinasabi, balansehin mo yung interest. Nakikipag-away ka sa China, ina-up mo yung ante na anti-China, pro-China raw itong mga nagsasabi ng totoo, pinag-uusapan yung paglaganap ng EDCA bases, pro-China. Pro-Filipino ho kami, hindi kami pro-US katulad mo. At hindi rin kami lalo pro-China, kami ay pro-Filipino. Kami ay Pilipino at ang nais naming patuloy na paglingkuran ay ang mamamayang Pilipino. Si Erwin R. watching from Taiwan. Hello. Kay Joraiza Agbon, my whole family will secure a vote for you, Attorney. Marami pong salamat. Kay Remy in Holy Land, yes to Senate, Attorney Vic, salamat. Kay At Odev, thank you sa pagbabasa ng comments, Attorney Vic Rodriguez. Again, as I've said at the beginning, I'll try to make this as light as possible. Tanggapin ko yung mga tanong ninyo. Iboboto ko to parang lalaking version ni late Senator Defensor Santiago. Maraming salamat, Champway. Kay Kathy Magbago, solid Team Suka here in Singapore. Kay Chacha_2028. Hello po, Team Suka, nanonood from Malaysia. Tatandaan po ninyo ha, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, ang suka ang kalaban ng mga mambubudol. Papa Bear, sunog si Bungag sa message mo, boss. Yung mga tinda ng suka, may diploma siya, wala. Kaya nga po, walang nakakahiya kung ikay nagtitinda ng suka. Alam mo ninyo, maliit o malaki ang hanap buhay mo, mataas o mababa ang iyong katungkulan sa isang kumpanya, basta't po marangal kayong nagtatrabaho, malinis ang perang inuuwi ninyo sa inyong pamilya, kahit po nagtitinda kayo ng suka, kahit po tagabili kayo ng suka, wala po kayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ninanakaw yung flood control funds. Dahil sa pagnanakaw ninyo ng flood control funds, 200 Pilipino inosente patay, nalunod sa baha dahil ninakaw ninyo yung pera para sa flood control funds. Yan ang nakakahiya. Iyan ang kasumpa-sumpa. Yan po dapat ang pinag-uusapan natin. And again, I just like to mention, hindi kami nakikita nito, but nasusubaybayan ko from time to time. Kanina, medyo may oras ho tayo. Yung page ni Joa de Viv, salamat sa kanya. Kaya nga sabi natin dito sa promotor ng negative campaigning, tanungin mo muna sarili mo, sino si Maya Santos? Bisitahin ho ninyo yung affidavit ni Miss Janet Napoles doon sa pork barrel, yung tinatawag na pork barrel queen. Yung affidavit ho niya noong 26 May 2014 sa, I believe, in the Senate. Tanong nyo dito sa nagpromotor ng negative campaigning, sino si Maya Santos? Tanungin mo rin sa kanya, sino yung Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla at Zenaida Ducot. Yan ang gusto nyo pag-usapan natin. Sagutin ninyo. Si The Princess, salam and good eve po, Sir Vic. I want to volunteer as your paralegal here in Balindong, Lanao del Sur. Maraming salamat, The Princess. Yun nga po, dito po kayo makipag-ugnayan. Mahirap pong hanapin isa-isa po yung mensahe nyo. Paki-message po nyo diretso dito. Si Princess. Paki-message po diretso rito para po makasagot kami ng diretso dahil nalulunod po talaga, nalulubog doon sa mga messages. OFW Taiwan VP Sara supporter. Salamat sir at andyan kayo. Huwag po kayong susuko sir. Isa ka sa asahan namin po ng mga OFW din po. Maraming salamat din po sa tiwala ninyo yung mga OFW sa Taiwan. Kay Fahonggi Umahan, God bless you sir. Salamat. Kay Neth Ramos, shout out po from Japan. Oy, ating mga kaibigan, sila Vani, sila Juliet, maraming salamat. Sila Ling, nandyan po sa Japan. May activity ho sila ngayong darating na linggo. Sana ho ay nais ko sanang dumalo pero alam naman ho ninyo, tayo ay kandidatong independent, takbang na maisog at ngayon ay adopted na ng 2 partido. Limitado po yung ating pondo. Personal money po natin ito. Atin pong minamaximize whatever little we have. Importante, makipag-ugnayan po ako sa inyo kahit siguro via Zoom for now. But in time, I will visit you again there kagaya po ng ating pakikipag-ugnayan in the past with you. Kay Ansari Ganyon Tantong, Sir Vic, Sir Attorney Vic, update po sa Supreme Court versus Upper Lower and Office of the President. Nag-aantay din po tayo sapagkat yung kautusan ay 10 days from receipt of the order asking them to file their comment. So hindi po natin alam kung kailan nila natanggap, kung kailan nailabas yung summon ay yung kautusan na yan, kung kailan na-serve sa kanila. So ang 10 days so ay magsisimula mula nung kanilang natanggap. So antayin po natin. But malapit na po yan. Kay Feli Ordonez, tama ka. Team Suka, go, go, go. Tensya na po kayo. Medyo gagamit tayo ng ating salamin. Kay Graphics, Solid Duterte, Team Suka. Yung Team Suka talaga tumatak na eh. Si Lynn Resentes,
Kay Raquel Quijano, hi Attorney Vic from Hong Kong. Hello Raquel. Kay Crisana Tukay, how to contribute to your campaign. Ang may tutulong po ninyo talaga, bukod sa kung anumang halaga, tulungan po ninyo akong mangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kaklase, sa inyong kaibigan, kapitbahay, kaprobinsya, sa lahat po, kaya katrabaho, sa inyong empleyado, sa lahat po ng Pilipinong inyong kilala, saan man pong panig ng mundo. Malaking bagay po sa akin yan, malaking bagay po yan sa buong Duterte senatorial candidate. Sapagkat tayo, dapat paghandaan din natin kung paano natin mapoprotektahan ang mandato ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating ipanakaw yung sagradong mandatong ibinigay, ipinahiram, ipinagkatiwala ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara. Hindi lang po si Inday Sara ang usapin dito. Ang ninanakaw po ditong malinaw ay yung sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. At ang mga nagnanakaw is the same old gang. Itong mga elitistang mambabatas diyan sa Kongreso. Sila ang nagnanakaw. Ninanakaw na pera natin. Di ba? Malinaw na yan. Sa AKAP, sa AIX, yung flood control funds, ninanakaw. Anong resulta? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninanakaw ninyo yung flood control funds. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, pananakaw natin? Wag tayong pumayag. Ay, ninanakaw na ho yung ating karapatan eh. Yung karapatan sa malayang pagpapahayag, ninanakaw na rin. Sinubukang imbestigahan yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga social media vloggers. Subalit, very good move naman sila, tumakbo sa Korte Suprema. Kagaya po ng ating ginawa, tumakbo tayo sa Korte Suprema. Ano pong sinabi ni negative campaigner? Tayo daw po yung destabilizer. Imaginein mo, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nagne-negative campaign na siya. Bakit? Wala po siyang maipakitang performance. Zero, bangkarote, bankrupt, negative ang kanyang performance. Kaya kita naman ninyo, bukod sa negative ang kanyang performance, pati ang uri ng kanyang pangangampanya niya, negatibo. Kaya tama ho yung nag-comment doon sa aking pahina eh. Yung doon sa drug test na nga lang ang may mataas sa pag-asa magpositibo, tumanggi pa. Negatibo ang performance. Negatibo ang campaigning. Pag-usapan natin itong issue. Issue-based po ang ating pangangampanya. Hindi po tayo lalayo rito. Pag-usapan natin yung issue. Yung issue na talagang wala kayong ginawang mabuti sa loob ng 3 taon ninyong panunungkulan. Kaya yung mamamayang Pilipino, mag-isip-isip po kayo. Kung gusto po niyo magpatuloy, ang another 3 years na walang humpay na nakawan, na walang humpay na sinasalaula ang ating taunang budget, wala hong problema sa katulad ko. Eh do you go for his team, yung nag-resort sa negative campaigning. Negative campaigning, tanungin niyo siya. Anong significance yung pangalang Maya Santos? Tanong niyo siya, kung merong isang press conference, kung may matapang na miyembro ng mainstream media, yung mainstream media na yan, alam mo ninyo, walang binalitang tama na yan. Walang binalitang tama yan. Wag ho kayong susubaybay dyan. Doon kayo tumungo sa mga miyembro ng new media na nagdidiskurso ng tama. Yan po ang ating pag-usapan. Tanong niyo siya, ano ang kahalagahan o significance ng pangalang Maya Santos sa kanya? Tanong niyo po siya, ano po yung kahalagahan ng Janet Napoles affidavit tungkol sa pork barrel na kanyang in-execute ni Ginang Janet Napoles noong 26 May 2014. Yan ang ating pag-usapan. Tanong niyo sa kanya kung pamilyar ba yung pangalang Richard Cambe, kay Jennifer Jen Corpus, kay Arman Padilla, kay Zenaida Ducot, at higit na mahalaga yung Maya Santos. Tanong niyo po sa kanya yan bago siya mag-resort sa negative campaigning. Tanong niyo sa kanya kung gaano kahalaga yung mga pangalan na yan at ano yung significance ng 26 May 2014 affidavit ni Janet Napoles tungkol doon sa pork barrel. Yan ang ating pag-usapan. Pag-usapan natin, anong nangyari doon sa Alitagtag, Batangas Drug Hall. Tahimik na, wala nang narinig ang sambayan ng Pilipino. At pag pinagpatuloy niya yung negative campaigning, sasagot lang naman ho kami. O ako siguro, bilang parte ng transparency and accountability, transparent ho kami sa hakbang ng maisog. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Kung gusto niya ipagpatuloy yung ganyan, di mabuti, di lalo nating malayang pag-uusapan ang lahat ng napakaraming issues na gusto malaman ng sambayan ng Pilipino. Kay Marisa Adriano, basta fair, nasan ka na? Basta fair ang COMELEC, malinis ang eleksyon, panalo ang Duterte team. Attorney, maraming salamat. Kay Cindy Valiento, Solid Duterte at PDP Laban Senators in Abu Dhabi. Thank you, Cindy. Tulungan niyo po kami mga kampanya dyan. Dahil limitado po yung ating pondo. Nakita naman ninyo kung gaano kagara yung rally nung nagpapasimula ng negative campaign. Ang gara, napakalalaki ng venue, pera niyo po yun. Tax po natin yan. Bahagi po yan ng pera natin. So hindi niya po pera yan. Kaya kita naman ninyo kami, pinagsisiksikan na lang doon sa venue natin kahapon sa San Juan sapagkat limitado ang pondo. Wala po kaming reklamo roon. Mas mainam pong mga kampanya na limitado ang pondo para po pag hinatid ninyo ang buong Duterte senatorial candidate sa Senado, hindi po kami magnanakaw dahil wala po kaming ginastos na malaking pera kagaya ng ginagastos ng Marcos administration. Kay Pin Abdil, hi please notice my comment sir, attorney from Basilan po. Oh yeah, Pin Abdil, binabasa ko na ang iyong comment, ikakampanya kita dito sir. Maraming salamat at happy Valentine sa inyo dyan, Pin Abdil.
Kay Lorvy Roaring, you will surely win, Attorney Vic, together with all the candidates of the Team Suka. Thank you, Lorvy. Kay Ryan, Senator Attorney Vic, walang sasarap sa hapagkainan ng masang Pilipino kung walang Team Suka. Tama po yan. Hindi ka makakagawa ng paksiw na lechon kung walang suka. Mas marami kang masang Pilipino na nagmamahal sa suka, OFW. Maraming salamat. At hindi rin po sasarap ang adobo kung walang suka. Yan po ang katotohanan. Kaya sumali na po kayo at suportahan ang Team Suka. Ayan po ang ating trending ngayon, si Team Suka. Kay John Arthur Aceveda, in Jesus' name, you will be a newly elected senator. Salamat po. Shout out from Bahrain, attorney. Maraming salamat. Sino ito? Straight Vote Duterte Team. Hindi ko mabasa agad ha. Vote Straight Team Duterte. Kay Prince joined. Kay Ana Joyam from Bilis kay Lito Kaluma, we believe in your sincerity. I'm willing po to donate tarpaulin for our place. Pwede po pasend na standard print ng tarpaulin niyo. God bless po. Dito kasi meron kaming mga kandidato, meron kaming kinakailangang isumiti after the campaign, yung SOSE, yung Statement of Campaign Expenses and Contribution. Paki-message po ako dito para po pati yung mga tarpaulin, dahil wala po talaga akong pinapagawang aking tarpaulin. Ito po nakikita ko na lang po kung saan meron akong tarpaulin Pero para lang po for record, isendan niyo po ako ng message dito, padadalan ko rin po sa inyo yung template para po may record ako nang sa ganun, pag nag-submit po ako ng compliance ko sa COMELEC, wala namang masasabi sa akin yung COMELEC na hindi ako tumupad doon sa pag-fill up at pag-sumite ng SOSE. So yun po ang ating pinag-uusapan ngayon, issue-based campaigning, yan po dyan kilala ang hakbang ng maisog na nanawagan po ng transparency, accountability, peace and security. Ayaw po namin ng negative campaigning at hindi kami dapat sisihin nung namumuno ng negative campaigning kung walang mabuting maibalita ang kanyang grupo sa kampanya. Bakit? Hindi naman kasalanan ng kanyang mga kasamang ini-endorso. Kasalanan niya. Hindi siya nagtrabaho sa loob ng 3 taon, wala siyang may pakita. At ang resulta, ito, 117 billion pesos na pondo ng PDIC kinuha nila. 25 billion pesos at 50 billion pesos pondo ng DBP at Land Bank kinuha nila. Anong sabi ng International Monetary Fund? They have to make a capital restoration very, very soon para hindi na malagay sa alanganin ang Land Bank at DBP. IMF po nagsabi niya na International Monetary Fund. They have to restore the capital they have taken from DBP and Land Bank. At ganun din yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Paano natin kakalimutan yan? Ang dami-daming mahihirap ang nakaasa sa PhilHealth. Binigyan ni Bongbong Marcos funding zero. Zero ho ang pondo ng PhilHealth ngayong 2025. Kaya sinasabi natin, unconstitutional yung 2025 budget. Sana dinggin agad ng Korte Suprema mag-issue na ng TRO at permanent injunction later on dahil talagang unconstitutional itong 2025 budget. Kaya hindi po natin lulubayan itong usapin ito. Ang usapin po ay corruption, ang usapin po ay budget, ang usapin po ay droga, at ang usapin po ay itong illegal na impeachment na isinampa laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay Michelle Serna Lapinid, ibalik ang Duterte. Kay Mira Mara, shout out kay Team Suka from Chelsea. Kay Vitor D. Suntoy, Team Duterte pa rin ang malakas. Salamat sa inyo. Kay Rod Ruff RC, Attorney Vic Rodriguez, sir, count on me with my vote. Salamat. Kay Greha, Reggie Kanda, wala nang performance ang Marcos administration, corruption pa. Tama ho yun, talamak. Negatibo na ang performance, walang maipakita, talamak pa ang korupsyon, talamak ang kriminalidad, talamak ang droga. Pag-usapan natin ang droga. Nakita naman ho ninyo, sinagot din niya, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, ayaw sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Malinaw dyan, pati yung sinasabi ng Article 11, Section 1, hindi raw po yun related. Paano hindi related? Public office is a public trust. Ang linaw-linaw niyan. At yan ding artikulong yan, yung chapter na yan ng ating konstitusyon, ang ginagamit ho nila laban kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa isinampa nilang impeachment complaint. So ito po yung ating pinag-uusapan. Tatandaan po ninyo, issue-based campaigning po kami. Subalit, kami, ako personally sa hakbang na maisog, hindi po kami papayag magpa-gaslight. Hindi po kami papayag at pahihintulutan ang Bongbong Marcos administration to change the narrative. Hindi po. Hindi kami magpapamanipulate sa iyo dito pa sa simpleng usapin. Hindi kami papayag magpapabudol muli sa iyo. Lalabanan namin ang iyong kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtutuwid nito. Ang issue ay ang vice scam, ang illegal, unconstitutional, immoral, and invalid at criminal 2025 budget. Yung bilyong-bilyong pisong pinagkukuha ninyo, saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino. So muli ho, magbabasa lang tayo ng 3 pa bago tayo matapos. Kay Mr. Nad Beto, MR Nad Beto, Attorney Vic, sure na po kayong Attorney Vic, sure vote na po kayo sa buong pamilya namin. Salamat. Kay Biri, solido po ang Davao City sa boto mo, Attorney Vic. Maraming salamat. Kay Bruen Blailo,
Attorney Vic, paano po gawin nila ang makipagsabuatan sa Smartmatic? Ayon po yan sa expose ni Attorney Glenn Chong. Hello kay Attorney Glenn Chong, kaibigan ko yan. At ayon sa kanya na ibigay na kay US President Donald before election daw. Hindi ko kasi tayo pwedeng masiraan ng loob sa mga kwentong horror stories na dadayain tayo. Basta't nandyan po ang sambayan ng Pilipino. Bantayan niyo po yung aming boto. Bumoto po tayo ng maaga pagdating ng halalan. At sa tingin ko, pag talagang naglabasan, ang suporta hindi po nila tayo madadaya. Kaya Miss Arabiata, sana manalo ka, Attorney Vic. Ipagdasal po natin kay Rose S. Pelingan, vote straight sa Duterte senatorial candidate at ibalik ang Duterte para hindi malagay sa alanganin ang mga government banks and other agencies na kinukuhaan ng pera ng Marcos administration. Sa ama ng ating kaibigan, yung papa ni Attorney Glenn Chong, I hope he will get well soon. Attorney Glenn, our prayers are with you. So sana ho bumuti ang kalagayan ng iyong ama. I wish him well. I wish you well. Kay Sakura Gi, napaka-humble niyan ni Sir. Ako pa nahiya para magpa-picture. Tulungan natin, Attorney Vic, para Senado. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. At yun nga ho, kay Tambay Tadere, Attorney Vic, may 17,000 subscribers na po ako sa YouTube channel ko po. Paggamit po ng vlog mo. By all means, Tambay Tadere, gamitin po niyo, i-content niyo, i-recontent niyo. You are even free to criticize me if you think I am worth criticizing or if I have to be criticized. Dito po sa ating pahina, lagi ko sinasabi, buhay ang demokrasya. Hindi po tayo takot na nababatikos o kinikriticize. Alam naman natin yung troll, alam naman natin yung mga pakawala ng yung mga kumikita lang sa pagbabas. Hindi po natin binabasa, hindi natin pinapansin yun. Pero ang tunay na diwa ng demokrasya, dapat handa ka rin marinig ang negatibo dahil dyan lamang bubuti lalo ang iyong pananaw sa buhay at lalo na kung kayo nasa gobyerno, taong gobyerno ka, lalo mong pagbubutihin ang pagsisilbi pag open ka sa valid and honest expression of criticisms and dissent. Kaya I like Pilipinas. God bless you to your plan to get on Senate office po. Salamat. Kay Ivan Absede, OFW Saudi Arabia, full support sa inyo, Attorney Vic, at lahat ng Duterte senatorial candidates. Marami pong salamat. Kay Gentle Lion, keep safe in your campaigns, Attorney Vic. God bless you always. Marami pong salamat at God bless you rin po. At we're down to our last minute. Basahin ko lang po. Enjoy po ninyo itong araw ng mga puso, yung inyong mga dates sa inyong mga asawa, inyong special someone, inyong pamilya, inyong mga anak. May nabasa ako kanina. Maganda po ito. Share ko lang sa mga amang katulad ko. May nagpadala po sa akin. Tama naman. Maganda po ito. Ang sabi po dito sa pinadala sa akin, for fathers with daughters, so that your little girl won't settle for less, be her first Valentine and her mama's forever Valentine. Tama po yun. So lahat ng amang kagaya ko yung inyo po mga anak, so that your little girl won't settle for less, be your little girl's first Valentine and her mama's forever Valentine. So happy Valentine's po sa inyong lahat at magkita-kita po muli tayo. I'm not sure if my schedule will permit me to be with you tomorrow, but basta't meron pong pagbukas ng oras, samahan po ninyo ako sa ating pagla-live, sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. And yes, kami po sa Akbang ng Maisog at Duterte senatorial candidates, kami po ay issue-based campaigning, pero kami po sa Akbang ng Maisog hindi aatrasan ang mga maling paratang na ipinupukol ng ating katunggali. Lalo na pag ito ay sinimulan nila sa negative campaigning. Sasagot po tayo, tanong po niyo sa kanya kung sino si Maya Santos. At meron tayong kaibigan dyan, ayoko sanang banggitin. Pero pag hindi kayo tumigil, pag-usapan natin yung mga issues ng taong yan na natabunan lang pero alam niyo yan, mainit na mainit pinag-usapan just a few months ago. Pati yan, pag-uusapan natin kung gusto niyo talagang ganyang uri ng pangangampanya. So muli ho, samahan po niyo ako sa muli nating pag-live. Maraming salamat sa inyong oras. Sana ay napagaan ko ang inyong pakikipagbuno sa traffic. Napaka-traffic po ngayong araw. Tanggapin po ninyo muli ang aking pagbati. Happy Valentine's Day sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, saan man panig ng mundo, yung ating mga overseas Filipino workers at migrants. At maraming salamat po. Tulungan po ninyo ako. Number 56 po muli sa balota, number 5656. Madali pong tandaan. Attorney Vic Rodriguez, ang inyong kaibigan, Pilipino, abogado, maisog.